Praise the Lord! Hallelujah! Nais ko pong ipagpapatuloy ang aking karanasan, mga himala ng mahal na Panginoon ginawa sa buhay ko. Ang magandang umaga po sa inyong lahat, mga beloved viewers. Naalala ko po noon nung nagkaroon kami ng gawain sa Central Park. Bagyo po noon. Kasi ang sabi ng mahal na pastor, kahit signal number 10 pa ay hindi kayo magpalya sa gawain. Hindi kayo mag-absent. Kaya kahit signal number 3 nung time na yun, talagang dumalo po ako at nung dumating ako, malapit na sa aming tahanan, sa Delta Tondo pa noon, grabe po ang baha. Hanggang halos dibdib na po talaga. Kaya blackout po, napakadilim ng daan, wala po akong makita. Hindi ko po alam na tumulay na po pala ako sa may open manhole. Ngunit hindi po ako na-shoot doon. Ang sabi ng mga tao doon, dahil bago lang po ako doon, pag ikaw ay na-shoot doon, sigurado hindi ka na mabubuhay dahil sa lalim at doon ka napupulutin sa Pasig River. Praise God, talagang pinalutang ako ng mahal na Panginoon nung gabi na yun. At naalala ko noon na may gawain kami sa Luneta. Grabe mga minamahal. Nung umuwi ako, malapit na ako sa aming tahanan. Paglingon ko, may nakita akong hubot-hubad. Isang demon-possessed baliw na mukhang rapist. At talagang hinahabol ako. Ako naman ay naka-heels. Grabe ang takbo ko. Ngunit hindi ako inabutan. Praise God! Ang pagliligtas ng mahal na Panginoon sa akin. Hallelujah! Praise the Lord. At naalala ko noon, nag-fasting ako sa Cavite. 1 day without food and water. 4 days without food and water. Lahat 5 days sa gitna ng Sayote Farm, something 3 kilometers from the highway. After ng fasting ko, malatang malata ako. Halos mag-collapse na ako sa gitna ng daan papuntang highway, ngunit iningatan ako ng mahal na Panginoon. Walang nangyari sa akin masama hanggang nakarating ako ng Manila. Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Pag nag-fasting ako noon, hindi ko alam paano ako mag-break, paano ako kakain. Ngunit may bigla pong dumating sa akin at nagsabi, halika kain tayo, iniimbita po ako. At ang aking pagkain ay yung nasa isip ko. Praise God, hindi ko alam kung anghel yun ng Diyos pinadala para makakain ako. Hallelujah, praise God. At noong mga time na yun, talagang grabe ang kahirapan. Mga ilang taon ko po tiniis ang kahirapan, mga minamahal. Pag walang pagkain sa bahay, ako po ay humahayo. Kung saan-saan po ako humahayo. At pagdating ko ng bahay, may kumakatok at ang sabi, eto pagkain mo, oh. Praise the Lord! Talagang himala talaga ng Panginoon. Araw-araw himala ng Panginoon. At yung mga damit ko, mga minamahal, hindi po yan na faded. Ganun pa rin. Pati yung sapatos ko, hindi po yan na luma. For mga ilang years po na paglilingkod ko. Talagang hindi po halata na on trials ako. Kasi parang posturera po talaga ako na mga bago pa yung kasuotan ko, yung mga sapatos ko magaganda pa. Hindi naman lumang-luma na talagang iba sabi nila patapon na. Ngunit ang sa akin ay hindi nagbabago. Purihin ang mahal na Panginoon sa kanyang mga kamangha-manghang gawa. Praise the Lord! Kaya sana po kayo mga minamahal makatanggap din ng mga himala. Kaya naisip ko, sana bata pa lang ako, nakilala ko na ang mahal na Panginoon at di naman naging burara ang buhay ko, na naging pariwara, na kung saan lang mapunta ng mga gawain ng mga sanlibutan tulad ng mga sayawan, disco, barkada, parang messy life, parang walang direksyon. Kaya ngayon,
napakaliwanag ng aking dinadaanan tungo sa kaharian ng mahal na Panginoon. Kaya, grabe mga minamahal, iniimbita ko po kayo na kayo ay magtanong man lang sa akin kung papaano yung aking sinasalihan na kongregasyon. Ang masasabi ko po sa inyo na yung Jesus Miracle Crusade International Ministry, subok po talaga na nasa katotohanan dahil nandyan po ang mga himala ng mahal na Panginoon na nagpapatunay na nasa buong katotohanan kayo, kasama nyo ang Diyos na buhay, tumutugon ng panalangin at kung ano man ang problema nyo, lulutasin ng mahal na Panginoon. Kung ano man ang karamdaman nyo, pagagalingin ng mahal na Panginoon na walang gamot. At kung ano man yung mga panalangin nyo, tutugunin ng mahal na Panginoon. Kasi ang Diyos, ang Panginoong Jesus, hindi bumibigo. Ang Panginoong Diyos, siya ang tunay na dapat nating sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng ribulto, hindi sa pamamagitan ng kung ano-anong mga hocus-pocus, ngunit sa katotohanan na may preba, himala at pagbabago ng buhay ng tao. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo. Sana magtanong kayo sa akin upang kayo ay aking ma-pray kung ano man yung inyong mga dinadala sa buhay na kabigatan. Ipag-pray po natin yan. Isulat po ninyo ang mga pangalan nyo. Ilagay nyo sa comment nyo kung ano yung mga gusto nyo ipanalangin. I-pray ko po yan upang magkaroon ng katugunan. Praise the Lord! Hallelujah! Maraming salamat sa inyong lahat mga minamahal. God bless you!